Just
Diyos sa mga dakila, muli Panginoon na ang dating mo aming pasasalamat at papuri at pagluwalhati sa dakilang pangalan, Panginoon. Sa patuloy na aming pananambahan sa iyo sa hapon ito, O Diyos. At nawa, hilin namin ang patuloy na pamumuna mo sa aming gagawin. Maraming salamat, O Diyos, sa pagbibigay mo muli ng bisita ngayong hapon, Panginoon. We will pray to Lord. And nabalik namin po sa iyo lahat ng papuri, luwalhati, o lamang po ang parapat-dapat o lamang natin ito. Ito po ang aming kasama dalangin sa mga na Jesus. Amen. Upo na. Sino ba ang host? Sige, pwede na raw pong upo. So, we're going to hear again some testimonies. Tagal na po din na kapag-testimony. So, testimony ka habang hinihintay natin yung galing sa mata. Nasa naman? Nasa naman? Just topic sa galing mo. Kung nasa na sila pastor. Kasi, pagkat sa amin na nila, nag-start ko lang sa mami. Alam, So, baka nalibang pa yun, ano? So, testimony time tayo. This afternoon, okay lang, Brad? Testimony, ikaw na? Yan, okay. Kahit na yung ba sa atin, malulo pa. Okay. Ako po, gusto ko magpasalamat po sa lahat ng prayers ko nyo. Siyempre sa grandmother ko. Dahil despite sa nangyari itong mga weeks, still, siguro gumawa lang ng way ang Panginoon para madala namin sa liver. Kasi yun yung isa sa prayers namin. Madala namin yung kaming buong family magkakasama na nananabahan. Balitan po ang pamilya namin. Pagmano ko ako, kapatid ko, doon ako asawa ko. Pinalang po kami, no? Kaya, yung time na talagang, humingi po ako ng kasi sa inyo, yung mga nakarang mga linggo, wala po kami. Last week, wala po kami dito. Kasi yung araw na lumabas yung lola ko. Pero, thank you po talaga sa prayers po ninyo. At ngayon po, continue to pray for my kasi nasa recovery pa rin po yan. Sabi nga sa mga nilalagay mga panahon niya, kumbaga ma-invite na lang namin yung amin pong yung hirap na sa amin. Nakingwala po kasi kami magkapatid. Kaya yun po yung namin. Siguro, sabi nga, gumawa po ng may ang Panginoon. Problems, kaya nang isay kanina umaga, problems make a way to change direction. Help us to, ito nga, kaya masaya kami na dito yung gawin namin. And ano pa ba, yun lang po, no? So, hindi madali po na magbantay. Nagdatarin po yung grandmother ko, 79 na po yan, so mukha lang 60 plus. Sa biyaya ng Panginoon, natawid po namin yun. And siguro yun lang po. Again, thank you po sa mga prayers po ninyo. Sa prayer cottage, salamat po. Sa prayer meeting, salamat din po. And ganun po pala pagka talagang yung faith mo sa Panginoon, just continue. And yun po, nabisita rin namin yung East Avenue and si Perlita po ba yun? Perlita po. Saka yung family niya, naging maganda naman po yung Christian ngayon natin sa kanila. Nakalabas na po ba? Yun. Kaya talagang God is really working. Kahit talagang wala accepted. Still, to God be the glory. Salamat po sa inyo lahat. Okay. Meron pa po?
Magandang hapon po. Discover ko lang yung kaninang umaga kasi doon kami sa Makati sa ating outreach nagsimba kanina. At nakakatuwa kasi yung way back 2 years ago, 2 years ago pa ba yun? Nung doon kami nagsisimba, talagang maliit yung congregation, kami lang, with 5-6. Pero kanina nagulat ako kasi kwento lang ng pastor eh. Pero kanina with my own eyes, talagang nakita ko nakakatuwa. And ang ganda ng teaching pastor, talaga nakaka-bless. Hindi namin na lang yung oras, 12:30 na. Walang nakakaramdam ng gutom. Sabi ko pastor, hindi na yung mag-amen, dadagdagan ko pa. Ay naku, talaga nag-amen. Gusto pa talaga ng tao yung teaching. Ang ganda ng teaching. Talagang yung hurtful message, yung teaching kanina talagang sa kanilang second mission anniversary. 2 years na sila as a mission. Sabi ni Pastor Romy, by next year, they will be as a church na. Ipaparecognize na sila as a church. Kaya nakakatuwa yun, sabi nga eh. And then, lalo na nung after ng teaching, kasi salvation eh. And then, ang dami talaga nagtaas ng kinulang kami ng mga, ng salvation talaga. Pati si Rhea eh, Rhea, marunong ka ba mag-din ng salvation? O ate, kaya sige, kasi kulang talaga, ang dami. Walang bata, talagang panay adult ang nag-protest ng salvation. And then, ang minawa ko kami, kasi gusto ko 1 by 1 ang salvation, mahirap pag-din ng dalawa, 3. So, hindi nilang ko yung mother and sister, si Mark Chester, yung ating estudyante. Nagsimba din sila kanina. Si Mrs. Orsiga. Nakakatawa si Mrs. Orsiga kanina. Talagang nakikinig na sabi ko, kasi talaga sila sa faith nila. Pero kanina, nung ma-realize niya yung as a sinner, needs to be saved, talagang nakakatawa kanina yung resulta kanina ng anniversary ng mission. Talagang mission day talaga kanina. Kasi yung umuusok yung pulpito kanina na talagang panawagan talaga. Kaya yung mga, ako nandito yung mga tagilid ng salvation, yung mga nagdalaw, talagang sisiguraduhin mo eh. Talagang maninigulo ka sa salvation mo kasi matatakot ka talaga eh. Kasi ginagawa na ng pastor ng mga na talagang ng teaching kanina, talagang mission talaga natin. And kaya lang nung pinabantayan ko yung oras, I thought we could finish at around 12. And then sabi ko hindi na kami kakain, aalis na kami, kakain naman kami sa labas ng tatlo, sila pastor na lang. And 12:30 na tapos si pastor, plus nag-din pa kami ng salvation. So napot na kami ng alauna. Kumain kami alauna, gis. Tapos kami bilhin kayo minutes yata, 15 minutes lang tayo. And then sabi ko, kaya ko kaya ito. Nag-text ako kay Marley, 1:30 brother Marley, dyan na kayo ipon tayo. Yung grupo natin. Di ba yung patalo sa linggo-linggo? Alam mo si brother Marley, happy yan sa amin. Happy surprise yan. Alauna 20, lumabas kami ng church. Hindi nga lang pa magawa eh. Bilis ang takbo ko. 2 oras takbo yung kanina eh. Ganun kabaga. Pero kanina 14 minutes. Nagulat ako eh. Sa akin, speed na yun. Pero kay pastor, nakuha niya ngayon 20 minutes. Mas maraming. Talagang grabe. Pagkakaya pagdating ko dito, nakakatuwa naman yung mga grupo ko. Nakakatuwa naman. Kami nang kayanin mag-ibon. Diba? Hindi ko kami ng video Lugi kami doon. Kumuha lang kayo see my points! Sa totoo lang. Kung kailan kami nag-grupo kami yung grupo, hindi kami video. Hindi ko naman yung video. Okay, yun lang po. And to God be the glory po ngayon natin. Yung group namin nag-practice. Solo, duet, tryo, lahat ng pina-practice. Actually, kami lang yata yung group na nag-practice ng music ngayon eh. May points ba yun? May points. Meron pa po? Testimony? Ha?
ba nakikita yung ating kapatid sa atin na ano? Something to say that? Amen. Salamat po sa mga podcast sa lahat. Pagkatapos si Pastor, regulasan ito na dito ng ako birthday. So, ito lang salamat natin sa kanyang Pastor. So, yan. Kasi na kita. Nasa-hit ko po kayo hanggang December 26. And then, pinuli ko na mayroon ako pangako dyan, 2,000 yung panabigay. Kasi baka sa next week pa, sana marinig ko na wala ito. Sabi ko nga kay Serena kanina, yung matitis-titis ko, siguro ako yung maalala niyo ano, yung naalala doon sa Bible, yung papikan, isa ako rin ng kasalanan. Kasi marami akong pagkukulang, marami akong nagawang kasalanan. Pero salamat sa Panginoon ako, masasalamat ako sa oras ito, na patuloy akong binibigyan ng lakas, ng katatagan, nakatulong sa Kanya. Wala na akong magagamang testimony, bilang ilang bigat. So, isa ng heart ko sa buhay ko. Na nabutan lang ng ulo, I will not deny my God. Yes. Yan yung natapos ko din sa Biblia, sa probinsya. Kung makikita nila kung gano'n kawawa yung mga pastor doon, dahil yung church na sa kami nag-church, sa mission under sa Open Door Bible Baptist Church na Sagay, Negros, kay Pastor Ruiz. Kung may nakakilala kay Pastor Ruiz ng Sagay, dito, sila na ay taga-Negros. So, kami yung mission sa Banati, sa Banati. Pakikita ng tao din ang gano'n pakar ang kanilang heart. Alam niyo, dumating kami doon hindi na ng tao. Kung halos ang mga bahay doon, halos mga tao doon, nasisira ng pastor ng Gabriel. Pero sabi nga, makikita mo, yung nayayaman, napakanap dahil sa gawain ng Diyos. Dahil naider sila sa kanilang kalabanan. No? Hindi nila maiwasan yung kaligayahan ng salibutan ng mga yaman nito. At ganun yung mahihirap kung papansin ninyo na yung mga mahihirap doon, hindi mo madala sa Panginoon dahil sa kanilang pagpipuri at kahirapan. Na kahit yung pagkain nila, yung pamasahin nila, uunahin muna nila yung sarili nila bago ito. So, hindi nila isip. Ang dahil sa ilang tao. Kaya, salamat ako na laminan na yun, ng mga taong narito, mga walang nananampalatay, kung gano'ng problema ko dinanat. Pero hanggang ngayon, nandito ako sa biyaya ng Diyos, lalo yung sa parents ko noon, mga sa akin, pero wala ko takot dahil nandito ako. Wala akong bumalik sa barko, wala akong ipon, yung mga alalayan ko natin patupan. So, salamat sa Panginoon na yung obligasyon ko sa anak ko, ano obligasyon ko? Ang sa biyaya nila, so parang yung buhay sa amin, buhay ang marami kong pagkukulang dahil isa ako sa mga nanakaw. Dahil dito na ito ay yung export. So, yun ang pangako ko na yung para sa Panginoon ay dahil lalo na nasa ko yung buhay ng mga pananampalataya doon at problema sa lalo sa pastor. At nagdating kami ng after birth pastor in-church conference doon, sabi nga, founding your faith. Doon sa kabutukan, dito yung lugar, doon, napakalayo, almost
60 kilometers away mula pa sa kaya namin. Lapat pa ng para. Yung lugar ko. Pagod nga nung traffic sa ako, yung pangalan mo nila, napakatahanan nga dahil sa Ilogo, ang tawag ng lugar, Ilogan. Ibig sabihin, hindi mo naman yung sinaksak. Kaya pangalan na mga kayo, mga sinaksak siguro, kaya natawag ng lugar na yun. Pero pasalamat ako na nagagdagan yung tawag ko kung ano yung gawa natin. Yes. Kaya yun ang sabi ko, ang tututunan ko, isa ako doon sa isang tao sa Bible na nanalangin dahil ginawa ko sa langit. Isang kanta muna tayo, we have baptism today, and we will baptize people. Ba't makibalita muna ako? Ibabalita muna ako, report muna ako. Una po, maraming salamat sa pagmamahal po natin sa gawain ng Panginoon. Ganun si Brother Edsel, ginawagan ako ng Brother Edsel na hanggang ma-appreciate yata siya doon sa you pray for him. Anyway, ngayong umaga po, we have preached the Word of God. What I shared na naligtas pa rin ng mga no? And then, maganda naman ang resulta. And thank the Lord for giving us good results in our mission. Pero ngayong hapon, unang-una, meron tayong baptism. Kaya kantayin na natin Trust and Obey. After the song Trust and Obey, ipapahanda namin yung baptistry and we will have testimony nila. Ako kasi hindi ko sinasabi sa mga tao ibabaptize na sila magpe-testimony sa Diyos. Kasi hindi ako naniniwala sa stereotype na testimony. Ibig sabihin lang, sasabihin lang nila talaga kung nasa puso nila. So walang scripted, kundi talaga kung ano lang kanilang puso sa pagsunod sa tuloy ng purpose. Meron po tayong paborito sa akin, dalawa, iwan ko lang mula sa itong mga Bible students. Kung napag-tayo ba kayo ng ayaw? Wala. Okay. Ano ba tayo? One song muna. Let's sing Trust and Obey. Do you believe that trusting God and obeying God is the way? Okay, tayo. To be happy in Jesus.
tayo po. Unang-una, hilingin muna natin. Hindi ko na dinamit yung invitation but then I am so glad to have these people with us. Na-recognize namin yung bisita, di ba? Ako na mag-recognize mo tayo bisita. We would like to recognize Marie Joyce Bernales. Yan. Hanapin, kasama namin ito sa Bible study. Si Papa mo? Wala siya. Wala po na siguro. Hindi ko magagawa natin. Ito naman si Monica Bernales. Ayan. Ito po yung mga bisita ko ni Kuya Ben. Si Kuya Ben po ay isang kapitan sa barko. But then, siya ngayon ay pinakita ng Panginoon. Anyway, ito naman si Marilu. Ay, si Marilu pala ito. Marilu. Ito yung nanay ng dalawang magagandang mga pala. Ito naman si Arvin Oliveros. Si Arvin dito, kasama ka doon kahapon yung tayo sa Alipay. Ilang taon ka na? 19. Naku, parang batang-bata na. No? Parang 18 na pa na. And then, gusto rin natin kilalanin si Don Ocampo. Si Don. Ayun, second timer, actually, yan ay, kumbaga sa ano Bible study ka dito, yung pwede na siya. Siya nga pala, Mark, thank you for taking the pulpit this morning. I hope you're all here worshiping the Lord. Amen? And then, ngayong hapon, actually, na-surprise ako na si Brother Sid. Masaya ako nakita ko si Brother Sid. Ano Brother Sid? Si Brother Sid po ay kapatira na ngayon ay nasa Iloilo ba kapatid? Ano? Iloilo, oo. Actually, si Kiabel, tawagin mo natin si Kiabel. Kasi siya ngayon ay susunod sa pagbigan. Amen! Taga-Negros Occidental. Pagbabayan ni nanay. Alam mo, karamihan ng taga-Negros nang nahilig sa barko yan. Ito si Captain Marvel. Hindi si Kuya Ben. Mas dapat sa puso pag tinawag ko Kuya Ben. Ibig sabihin, kapamilya, kapuso, kapamilya. Hiligan lang natin tayo natin. Kuya Ben, hiling lang po kami sa isang simpleng testimony at kung paano mo natiyak ang kanila. Ito po si Ate Loli, yung maganda ng pamilya. Ano po si Ate Lolita, sa totoo lang, sabi nila si Ate Lolita, matapakot ko yan. Pero kung ito sa pamilya, balik naman. Hindi mo pa kayo sa akin. Hindi, maraming salamat po. So, sige Ben, ay tingnan natin, pakinggan mo natin siya yung saan siya nanggaling, tapos siyempre yung sa kanyang sarili, at paano siya nakatiyak na kalipas na kalipas. Maraming salamat sa Panginoon. Ako ay taga-Iloilo. Galing ko sa hindi naman masyadong mahirap pero nakakaayon rin lang sa araw. Kaya sa ang dami namin magkakapit, kaya rin kami kahirapan nangamulang sa magkakaroon sa amin. Ako, napunta ko doon sa QA2 na magiging ng tulong para makakarakan ko sa high school. Nandun ako sa high school, nakita naman ako ng principal doon na kinukuha ko kahit ang kuhan ko. Pero hindi man pumayos sa tayo kasi
talagang bawat manya kahit hindi na siya nag-interview. Pero hindi naman pinigilan si Gabriel na, no? Pero ang nangyari, talagang tatlo kami college dahil sa amin namin, kulang talaga yung kami. Sinikap ko, abang Saturday and Sunday, na titinda ko ng karne ng baka, kaya mga karne ng baboy, kaya na mga 10 to 11 push na yun sa kami yung kaibigan. Kasi mura naman ng tinda eh. Ngayon, sa sikat ko, graduate ako ng college din. Tapos, nung after graduation, 13 October, nakapasa ako sa graduation. Tapos, napunta ko Manila dahil sa papeles ko. Then, naalis naman, wala akong kakilala. Yung security guard, sabi ko, wala akong backer. Tulungan mo ako kasi may mga dala-dala akong mangga na lalaki. Nagustuhan niya. Sabi ko, sige ba, kapita kay Tony Salvador. Sa Tony Salvador, tagay nilo rin. Kaya, nung hindi ka kami exam, 160 kami, 21 lang kami nakapasa. Ika number 12 ako. Iba-iba yung sila nung ano namin. Ayun, yung please kami kumuha na exam, Friday, personal interview, na pasa naman ako. Then after 1 month, sumakay na ako. Pero sa hirap ng naranasan ko, alam mo na ang ko simula sa kumisa. Napakahirap talaga. Then after na nakasakay ako, promotion. Mabilis ang promotion kasi masipag na ako eh. Samantala ng secretary ko, kapit ako yung na-accept ng puro na niyo para makapera lang. Pero yun naman ako na dahil kapaba ko, pumato ng kuha na exam, tuloy-tuloy. Hanggang ngayon, nasabat ko pa rin ako. Pero sa dami, alam naman ni Kuya Edwin na, ni Brother Red na, so, mahirap talaga ang dinaranas namin. Yun nga lang, hindi ko hindi ako umaman kasi hindi ako marunong nandugas ng mga pera ng barko eh. Kaya yung aking pagsisikap hanggang po lang talaga sa daan kong pagsisikap 1997 akong nag-isa ng mando ng kapitan hanggang ngayon iba-iba kasi barko hindi ko kayang mandugas ng pagkain ng barko eh. Kung dugasin mo, may 1,000 na yun. Kaya-kaya, pero hindi ko kaya. Kasi, bakit ang laki naman sildo ko, bakit ko dugasin? Kaya, yun. Nung babarko ko, dami kong karanasan na mga sima na mga customer. Matagal ko ng gustong sumali ng gusto sa ang problema lang. Mayroon akong nakit ang mga barko na talagang hindi kaya ng paluban ko. May nakit ako na pag-akit pa lang problema na kagad. Mayroon akong nakit na yung tao hindi ko mautusan kasi pag-akit ko hindi na may kwarto. Hindi na sila pa, wala nang bilis eh. Sinagot ako na hindi pwede kasi may usod ng bawang tao sa kanya. Sabi ko sino nag-uusap sa ito? Hindi ba ako? Uusap pero hindi raw pwede. Parang hinitawag ko kasi bakit ganito mga tao ito. Kasi yung kapitan, si Captain Tamatyo na palitan ko, babayro, may babae sa labas pa.
Kaya hindi sila sinawuran ng buwan. Pero may dala akong $30,000 para sa pagkain, so wala na silang makain. Hindi ko bibigay kapitan yun. Ang ginawa ko, bumili ako ng pagkain na isang truck na malaki. Pinapasan, yun nakakain sila. Pero hindi ko sila sinawuran kasi hindi ko pa alam kung anong sitwasyon ng kasama nila dahil sa kapitan sa labas. Dumating ako, ang kargada, bumabaliyak si sobrang minita. Di marunong yung sumit magpuling kasi LPG nga eh. Ilis lang nakatraka, 3 months lang hindi nakatraka. Ang ginawa ko, kasi ng gabi, dumating ako mga 7 school. 8 o'clock, sinimulan ko na. Ang tuling mga alas 5 ng umaga, negative 8 na siya. Kaya nakapag-discarga ako, tumawag ko sa Port Authority na pwede nang mag-discarga. Pero sa Tanokyo, ang utang niya sa kumpanya, 38,000. Sabi ko sa kanya, ako daw naman, ang naman ko, doon tayo mag-usay. Tumuti naman si Captain Tanokyo, mga anak niya, mga US Navy, yun na nag-cover doon sa mga utang sa PPC. Yun nga, sa dami kong karanasan, dami kong bagyong daraanan, panalangin lang talaga ang nakakataon. Kaya hindi ko mawala na segundo pa lang ako, nakikita ko yung German na parang wala na siya pag-asa. Ang kapitan kong Noruego, parang wala rin pag-asa kasi sinalog niya yung bagyo eh. Ang ginawa ko, kasi kapit sa hindi maalon yun. Ang ginawa ko, sinalik ko yung barko para makaporma doon sa south. Pinapag mga 10 degrees latitude bago ako umikot papunta Canada ulit. Yun pero bali na yung mga ratings namin. Pero kung hindi sa panalangin, baka patay kang lahat kasi mayroong piloto na nahulog. Sabi ng radyo na daan namin, pick upin namin. Hindi namin pick up si pagi nga eh, malakas ang alon. Pero narinig ko, lumagapot. Sabihin niyo na yun, nahulog na, tinanggap pa namin. Kasi hindi naman alam kung yun ang pagdaan namin. Pero alam ko yun. Kaya habang nagtanapikar ako, hindi naman ako kapitan. Pero alam ko talaga na nakadaro kami na ang piloto ng Canadian. Kaya yun, dami ko talaga gusto Tokyo ko, napag-iwanti kami, container yung dala ko, lahat kami naka-life jacket na. Pag bumalik, tutumba-tumba. Sabi ko, bilisan lang kasi kung mabagal, tumba talaga siya. 4 hours na nilabang yung barko para ako papunta ng Tokyo. Sa panalangin kasi ang mga tao ko wala na eh. Ano-ano na yung resistensya. Kaya pag inutusan mo, isara mo yung pintuan doon sa ibaba dahil napasa na tayo tubig. Ayaw pa rin kasi hindi na kapawon eh. Sabi ko, pag hindi kayo kumulong sa akin, lahat tayo mamamatay. Sige. Kasi nalangin naman ako ng buti. Diyos ko, ano to? Hindi na mautusan itong mga tao na to. Dalawang tao itong tumayo. Sabi ko sa mga officer ko, sundan nyo kasi mga mag-stress kayo kasi bukas na yung pintuan doon. Nalangin ko lang nalangin, ayos naman, at yun, ayos ko. Itong, hindi ko makakwento lahat, pero noong nandito sa bakasyon, nalaman ko si Pastor, hanggang sa itaas ng apartment. Pinuntaan nila ako na nag-uusap-usap kami.
So, Bible study ko bumalik na naman yung aking sa sa Panginoon Diyos. Siguro ako hindi namin pagkakasi. Halos hindi ko ma-perfect yung aking pagka-service sa Panginoon. Kaya alam ko hindi ako pasok sa sa kaligtasan dahil sa takot na kanapar ko, marami talagang mga sungay na taong hindi rin pwedeng kasi pag binigyan mo 3 months, hindi sunod sa akin, minsan pinapawag ko. Kaya kasalanan din pero wala akong makagawa kasi kasi mga tao pag nag-awa sila o kaya example, tanker, hindi siya sinusunod, nag-relo ka rin kahit na alam niya delikado, marami nag-reklamo sa kanya. Kaya tuloy talaga siya. Noong October 12, habang tuloy-tuloy yung Bible study namin ni Pastor, tumaga ko siya. Sana na tuloyan na ako ng pag-ibagi namin. In fairness lang, no? In fairness. Ayaw naman natin tuloy yung mga glory, hindi naman tayo sa akin. Ito para si Diyos na naman. Si... Wala. Umina. Si Bill po ay matagal na tumaten sa mga Bible studies. Pero alam po natin, minsan sa buhay natin mga tao, minsan ang pagkapit ng salita ng Panginoon, hindi minsan basta-basta tutulog. Pero noong October 12 po, no? October 12, sa pag-ibig din, at nagpaliwanag sa biyaya ng Panginoon malinaw ang simpleng paraan sa kaligtasan. Natulad din pa, anong ginawa niyo para sa pagiging anak ng Diyos? Anong ginawa niyo? O sino po? Hello. Sensya na kayo kasi nag-ground sa araw. Okay, October 12, siya ito mag sa Panginoon. At siya ngayon ay handang sumunod sa pagdina. Okay, amen. Salamat po. Hiling ko sana isa munang aalalay sa kanya para sa magpalit ng baptismal ko. Siguro si brother kayo naman. Punta ako dahil sa mga niya. Lalo na pagtulog yan, pinag-ibig yan sa mga si brother. Subok na yan, subok. Okay, yan. Pangalawa po, gusto natin hilingin si Jeff. Ay, siya muna, yung nanay muna. Siyempre. Kasi ito ano na to na gusto mag-transfer ng membership. Hilingin muna natin si Jeff. Amen. Mga kasabayan namin na young people. Nakanyang pa naman kami. Amen. Happy birthday, Pastor. Magandang hapon. Magandang sa lahat. Ako si Sister Janet. Dahil ako OFW. 10 years po ako sa Jeddah. Sa ilang po yung husband ko doon. So matagal na po akong Christian na tulad ninyo. Reminder din ako sa mga young people. Mga salwaki. Yung mga batch po pastor at Sister Judy. So matagal na po akong Christian. Naghanap po ako ng church. So after 10 years, umalik po kami ng anak na si Jethro, kaya magka-college na po siya. So that time na po yun, filming, naghanap po ako ng church dito. So marami na po akong nakita ng church, na nakikita ko na hindi dumalaw ko spiritual yung aking anak ko. Kasi medyo mahihain po si Jethro, at yun ang burden ko sa buhay ko na gusto ko pong tulad din yung mga young people at dinaanan ko na makita ko din sa isa ko na lang. So, hindi na
sabi namin, hindi ko makakalimutan na sinabi ko ni Pastor Tabate sa amin na hindi kayo dapat humilis sa malaking church o yung malitang church kung saan kayo lalago spiritually, yun kayo. So, yun ang pinipipray ko sa Panginoon. So, kinausap yung happy ko sa Jeddah. Talagang sinabi ko, naghahanap ako ng church. That time na yun, sa Facebook ko na si Sister Judy, sinabi niya na ganito, may church kami sa dito na sa Heritage Bible Baptist. Yung anak ko, pagpulakadan tayo. So, matin kami yung first Sunday dito. Medyo nag-observe yung anak ko. Dahil pinipipray ko talaga yung anak ko, Lord, sana ito na yung church na hinahanap namin. Lalo-lalo yung anak ko, naglalag ko siya at napapagamit ko siya sa church na to. So yung after Sunday, ipausap ako ng anak ko man, ang dami ng people. Dahil din, salamat ako sa Panginoon din. Yung kaya nag-approach ni Jericho sa akin na marami ang people, masaya, gano'n, sabi niya, marami siyang gano'n. So, yung kasi na, nakikita ko sa anak ko na talagang willing siya umatin sa church. Yung last week po namin dito, ayaw niya nang bumalik. Ayaw niya na, sabi ko, Lord, ano ba ito? Sabi ko, alis ko ako, wala pa kaming church na pwede namin atinan, lalo-lalo ng anak ko. And then, maganda naman kami, pray ako sa Panginoon, pray ko din yung si Pastor Abby, si Sister Judy, hindi ako ng prayer request para dun sa Jetro na hindi pa nga siya tumatanggap na tayo ngayon, hindi wala pa siya nawapag baptism sa age na yun. At yun ang medyo nag-worry na ako dahil aalis na naman ako, iwanan ko yung anak ko kung saan church at sino magiging pangalawang ama at nanay nito. Dahil nag-isa lang siya. So, dapat makita sa akin bilang ina. So, nakita ko talaga ang church na talagang masasabi kong simbahan. Ito ang heritage. Pinasa ko si Pastor, si Judith na nagpapatransfer ako. Then, sabi ko, anak, sabi ko, saan ka ba masaya? Sabihin mo sa akin. Sabi niya, ma, yun ako sa Heritage Bible Baptist. Nakikita ko, mabait nila. Very sweet, wala mga young people. Si Kuya Jason, si Brother Alisa, talagang yung Brother Lisa, nandun talaga yung concern nila kay Jero. Thank you, God. Thank you sa mga young people at nag-enjoy yung anak ko. At sana pag-pray nyo din si Jero na magamit po siya dito. At pag-pray nyo din yung husband ko na ang sinabi nga ni Pastor na mahirap ang pagiging Kristiyano. Dahil pagka-oras na tumanggap ka sa Panginoon, nandito yung mga pagsubok na bibigay ng Panginoon. Totoo po yun. Dahil nung pagsibok po namin dito, nung nanding na tumawag ang husband, dahil nagkausap po kami with blessing na dumating, na natumuti yung husband ko sa bagay pagpapala ko yun. And then may pagsubok na dumating, hanggang may pagsubok, na sa China po siya, maraming nangyaring pagsubok sa kanya, pero sabi ko sa husband ko, pray lang tayo, wala yan. Ano natin na kaya yung pagsubok na ilanda ng Panginoon, pag-pray ka namin, yung kagabi nga, bago study sa amin, sabi ko, Pastor, please, pag-pray yung husband ko, na sa China po siya, nasa China ngayon, para sa alien doon, na talagang parang kasi natin beggar siya, may mga struggle na nangyari sa kanya, pero hindi pa nawala ng pag-asa sa biyaya ng Panginoon, tutulungan kami ng husband ko. So, ito, paalis ako sa December 19, kung anong kalooban ng Panginoon, sabi ko, naiwanan ko anak ko, andyan si Tatay Abby, andyan si Nanay Judy, andyan ang mga young people, andyan po kayo na tulungan niyo din po kami. At papasalamat po ako talaga maraming salamat sa church na to. At nakita po namin at mamaya, pasalamat ako kahapon, tumanggap po ako. At ibabaptize na po siya. Kung hindi tayo kukunin ako ng Panginoon, lalo ng kapagsabi, hindi na po ako mag-worry, din accountable na natin sa akin. Akala ko, ay so, matulog sa Kristiyano na siya. Na,
tahanan. Nandiyan ako ng pangalaitagay ko. Basto, natutulong sa school kasi mahirap man. Pero yun nga lang, kailangan natin mag-sacrifice. Dahil hindi ko rin pwede iwan sa papa ko. So, kung ano man ang kalooban, kami doon tayo. So, huwag natin pangunahan ng Diyos. So, kung ano gusto ng Panginoon, kung matuloy man ako next week, kalooban ng Diyos, kung di man ako matuloy, kalooban ng Diyos yun. So, lahat na nangyayari sa ating anak, isipin mo, huwag ka magiging negative, isipin mo, may focus ang Panginoon. Ang dami yan. At, andyan sila, andyan si Kuya Jason mo, andyan si Elsa, andyan sila. So, yun lang, ha? So, yun lang, papasalamat ko. Thank you. Amen. Kayo mo yung mga payas, Sir Janet, ay magiging bahagi natin pamilya. Okay, meron naman natin si Jetro. Si Jetro po ay, siyempre, talagang pagmamahal ng ina, nilagaan siya hanggang binibisita natin siya hanggang kahapon ay kasi pinag-subscribe ko palagi sabi ko tulungan mo kong Panginoon na ma-discern ko talaga si Jetro kung talaga siya nga ay totoong anak mo na ulit kasi muna natin ikaw ba sigurado ka na ba sa pagdumating sa Opo. bakit? Ay, hindi niya po masabi. Kailangan niya ng actually, kahapon, we explained to him salvation. Pero unahin mo natin, I think, kailangan ko ng isang lalaki kahapon. Natunda mo ba ang ginawa kahapon? Ang ginawa mo kahapon? Nakakala po kay exposition ng Panginoon sa kapalitan ko. Pero tiyak doon sa pagkanya mo kahapon. Hindi ka napilitan ba noon o pusap sa loob mo ang gano'n? So I think kailangan niya ng assurance of salvation. Hindi mo natin yung isa rito sa mga brother kaya pala nakikita ko yung kaya sa Charlie. Kasi si Charlie, song leader niya. Ayun pala niya, alin na Kuya Emil, baka pwedeng tulong mo ito assurance of salvation. Pero kung maliwanag mo, ikaw ba ay handang sumunod sa sulid ng bautismo mo? Amen. Ang bautismo po, hindi nakakapaghugas ng kasalanan. Pero pwede ka maghugas ng pinggan doon. Amen. Lilinisin mo lang ang bautismo. So, hindi na pag-linis ang bautismo. Pero ang bautismo ay tanda ng pagsunod sa Diyos. Amen? Okay, magawa na dyan. At ang bautismo ay paraan ng Panginoon para tayo ay maging bahagi ng isang local New Testament church katulad ng Heritage Bible Church. Alam mo, tinignan ko ito, kaya pala mahal ng tatay ito, talagang pagkakpahiga ito, kamukha ng papa mo. O kamukha ka ng papa mo. Kailangan. Para kung si Brother Hedley yan, kamukha ni Jesus, si Mr. Edna. Ano eh, siya naman nagsinet pa kayo. Siya naman nagsinet. Pero anyway, di ba, proud to be like mother. Ako rin eh, kamukha ko ng nanay ko. Kaya nanay ko hindi na matanda. Di ba nakapag? Hilingin natin, pwede ba eternal security assurance of salvation? Sige. Nakita ko nila lang na rin yung parang hindi pa huli ng buhay. Yan si Kuya Emil, ha? Sige, sunod ko muna kayo. Okay, ganito tayo. Nakuha na naman tayo sa Pasig, okay?
let's sing mo na yung last stanza ng Trust and Obey. At papaalis ko muna po yung blackboard doon. And then, we will have the baptism ng Kevin sa Pedro. Kung hindi man, medyo maaaring after the service, pero maganda ko before the service, hindi lang maraming. Okay, gagawin natin. Ako na natin yung Trust and Obey. Yung huling istansa lamang. Yan, okay. Hintay natin para habang hinihanda ng mga ako na mag-ilan. Ano ba number yan dito? 38. So, excited lang ako dahil alam mo kami mga tao na